Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center, inahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Napakainit naman ng araw. Pero hindi ko alam kung bakit nakasarado ang pinto ng bahay nila Kulas. Hindi pa yata gising. Kulas! Tanghali na! Ang tali ng kalabaw mo, di pa nabuksan. Kulas! Ay, walang tao! Ha? May sumagot na matanda. Bakit ganun? Magandang umaga po, Lola. Hindi ba kayo tao? Ano bang tingin mo sa akin, ha? Loko ka kabuto. Lola na matanda ka mo. Dalaga pa ako, anaw. Oo nga no. Saan pumunta si Kulas? Yan ang lola ni Kulas na may Ano nga lang ko ulyanin. dyan? Hindi ako ang pagtanungan mo ng nawawalang kalabaw at wala kaming kalabaw. Nako. Kahit maghapon kami magsigawan ng matandang ito, walang mangyayari sa pag-uusap namin. Tawagan ko na nga si Kulas. O kaya, nasa garden na kaya? Ayan. Sandali. Bakit? Pipita, si Kulas sanang tatawagan ko eh. Ang numero mo naman ang napindot ko. Ano? Wala pa kayo sa garden? Wala pa. Pumunta muna ako dito sa bahay nila Kulas, pero yung makakalimutin naman na matandang natnan ko dito. Si Aling Tisyang. Siya ang sinasabi mo. Hindi pa makakalimutin yan. Ay, ganun ba? O sige na, Pipita. Pasensya ka na kung nadisturbo kita. Tawagan ko ulit si Kulas.
ikaw pala ang naamoy ko na mabango kanina, Daria. Kung dumaan ako kanina, ang alam ko ay may multo. Ano ba kayo, inay? Sa sexy kong ito, magmumukha akong multo? At ang iksi ng damit mo. Bakit? Hindi ka bumili ng tela na pinatahi mo? Hoy, kulang ba ang tinda nilang tela? Hindi naman kayo nagpupunta sa palengke, inay. Kaya hindi ninyo nakikita. Heto po ang uso ngayon. At hindi ko pinatahi ito, kundi RTW o yung ready to wear. Ay, dumating na ba ang pensyon ni Emiliano? Kailan lang na dumating ang pensyon ng matandang yon, inay. At nagwawala dahil wala na naman siyang pera. Parang matanda ang loko. Saan ka ba pupunta? Bakit hindi mo kasama ang asawa mo? Mamamasyal po ako. Paano ko naman siya isasama? Parang nangangatog sa nervyo sa mga tuhod niya. At hindi niya kayang maglakad ng matagal. Ay, halika turang. Huwag kang maiiwan ng kaluluwa. Ay, sino ka ba na nangagalabit? Nakaw! Nagmenopause ka na nga, pero madali ka pang magulat. Mami. Mami, kamaw? Abay, wag kang tumingala na nakanganga. Baka may malaglag na butike mula sa kisame. Huwag mo ka akong pagsabihan ng ganyan, iho. Nakaw! Parang bumabata ang pakiramdam ko kung tawagin mo akong iho. Milong ang itawag mo sa akin. Kung milong, di mil lang. Ay, saos. Mapagkamalan pala pag nakatalikod ka turang. Parang gusto kitang yakapin na nakatalikod ka. Ay, nako. Talagang ikaw. Maganda pa ba ako? Ay, sa bagay. Sino naman ang pinagmanahan ni Miliang kung hindi ako? Ay, nasan nga pala si Daria? Kwan. Tumawag yung isang barkada niya. Dumalo daw sila sa handaan. Dala ba niya yung bag niyang malaki saka nagdala ba siya ng maraming siplak? Sinabi ko na pumunta sa handaan. Parang handaan na rin yung restaurant sa dami ng customer. Bayaran mo na lang, kinain mo. Alam ko kung bakit kayo tumawag na naman, Papa. Pera na naman ang kailangan niyo. Alam mo na pala. Kahit 50 mil lang. Malaking halaga yan. Kailangang magpadala ako sa inyo. Malaki naman ang pensyon nyo. Magkano lang naman. Mabilis maubaws. Kay mahal ang mga bilihin dito sa Pilipinas. Kahit yung tali na gamit sa pagpapatiwakan, mahal na rin. Ano ba naman ang sinasabi yung tali dyan? Magpapakamatay na sinasabi ninyo? Mabibigyan mo ba ako o hindi? Marami rin akong gastusin dito sa Amerika, Papa. At hinuhulugan ko pa ang 100,000 na binili kong bahay. Kung hindi mo ako bigyan, gagawa ako ng karatula na house and lot for sale. Ibebenta ko tong bahay na to. Papa! Ay, andyan ka pala. Nakita ka ba ni Emiliano? Bakit po ba, inay? Parang nag-aalalang itsura ninyo. Para kayong marites dyan sa kapitbahay. Kulang na lang na magmanman sila sa lahat ng kilos ng tao. Paano hinanap ka ni Emiliano? Hindi ka naman nagpaalam kasi sa kanya.
Paano ako magpapaalam sa kanya? Natutulog naman siya, inay. O nga pala Kaya gumawa ako ng dahilan na pumunta ka na dumalo sa isang handaan. Kasi mahirap ang pagalitan ng matanda. Hindi niya alam ang magalit nun, inay. Dahil lagi siyang masaya. Ay, nandyan ka pala, Daria, my loves. Ay, talagang napakagandang asawa ko, di ba, mame? Sayang nga lang, at isa na lang ang hindi nakapagpirma para siya ay kokoranahan bilang Miss Universe. Ay, ano ba naman ako mong ito? Ay, may ubo pala kayo, mame. Sige, magpa-picture muna kayo habang mataba pa kayo. Ay, ano bang sinasabi mo? Ay, talaga ba lang nakabag ng malaki, ha? Para kang teacher. Ikaw naman, honey. Marami ka nang dinadamay. Tara na sa kwarto. At alam mo, na-miss na kita. Tuwing segundo ay lagi ka lang nandito sa isip ko. Nami-miss na kita. Iba talaga kung maganda ang asawa mo. Nagdahilan lang ako kay Turang na inay mo na namimiss kita. Mahirap na. Baka, ay nako, alam mo yon, sutil. Bakit ba? May importante ka bang sasabihin? Ay, yung Surayda na yon. Humihingi ako ng pera, pero pinahiya niya ako. Di ba malaki ang sweldo niya? At nagpapaupa ng bahay? Ay, maghanda ka, Daria. Kung hindi ako pagbigyan ng anak ko, talagang ibebenta ko ang bahay, pati lote. Ano? Kaya magpapagawa ako ng karatula at ipaskil ko doon sa may gate na house and lot for sale. O ano? Kung ibebenta mo ang bahay at lupa, saan tayo titira? Ay naku, huwag kang masyadong nag-aalala. Pagkatapos na maipaskil ko ang karatula, pinturahan ko at ipadala ko kay Surayda. Ngayon na ba? Oo, huwag mo nang patagalin. Hinahamon ko si Surayda para magbigay lang ng pera sa akin. Mapagkunwari lang si Miliano, pero umaalog ang kanyang mga tuhod. Alam ko na pera lang ang habol mo sa kanya. Huwag kayong maingay, inay. Ano bang sinabi niya sa'yo, ha? Akalain ninyo, magsabit daw ako ng karatula dyan sa gate na house and lot for sale. Ano? Makakalimutan na talaga ang matandang yan. Kung ano-ano ang iniisip. Tuso na matanda. Gusto lang niyang takutin si Surayda para mapilitan na magbigay ng pera. Talagang inuuta kanya ang anak ko. Yan ang alam ko sa matandang yan. Kaya believe ako sa diskarte niya. Pero hindi bale. At may pakinabang tayo. Mas malaki pa ang nakukuha natin sa kanya. Alam ko na nagkausap na kayo ni Papa, Daria. Ginawa mo ba ang kanyang bilin? Kinausap ko kanina nang umuwi ako, Ate Surayda. Hinintay ko lang ang tawag ninyo. Lumabas ka kaninang umaga pero hindi mo siya kasama. Kwan, hindi naman niya kayang maglakad dun sa mall. Sa mall ka pala pumunta. Pero ang sabi ni Aling Turang, dumalo ka daw sa handaan. Ate Surayda, alam ninyo ni Inay. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Sige, hayaan mo na lang ang bagay na yan. Susundin mo ba ang bilin ni Papa? Kung hindi ko sundin, ako naman ang pagagalitan niya. O sige, kung kaya nilang bayaran ang 50 milyon ng bahay at lupa, di ibenta nyo na. Ha? Aba, bakit ka nagulat, Daria?
lumabas pala ang babaeng yun kaninang umaga. Anong malay ko? Baka may kinatagpo siya. Lalo na kasama nila sa bahay si Aling Torang. Siyempre, makakutsaba sila sa ginagawa nila. Alam ko na pera lang ang habol kay Papang. Mapatunayan ko lang ang hinala ko. Makikita nila. Kaya humanda ang mag-inang yun sa akin. Pero hindi ko nahintayin na lasunin nila si Papa. 50 milyon kamo, Daria. Abay, kalaking halaga niyan. Kahit mag-asawa mulit ako ng 3. Ha? Papalitan mo ako? Hindi ka ba kontento sa kagandahan ko, honey? Hindi naman kita papalitan, honey, kundi dadagdagan laang. Ay, ayoko. Magsiselos ako. Subukan mo akong palitan at maghahalo ang balat sa tinalupan. Nakaw, naniniwala ka naman sa sinabi ko. Bakit asahan mo bang may makapagbabayad ng 50 milyon pesos para sa bahay at lupa? Eh, paano na, honey? Napakaramot ang Surayda na yun. May asawa pero walang anak. Dahil baog yata yung asawa niya. Hindi bale, mag-iisi ako ng paraan. Mas marami pa akong nainom na tubig kesa sa anak kong yawn. Mauna na ako dun sa garden. Walang problema. Naintindihan naman kita. Halika na't magkape pa tayo. May ba yan? pupuntahan ba si Kulas? Ay, maaga raw na dinaanan ni na Ama Burek o Ama Kulo. At matandang punpunyapo doon sa bahay nila. May papagawa raw sila. Ay, kumusta pala yung dalawang matanda? Mabuti naman kung hindi sila nag-aaway. Oh, hindi ko alam sa kanila ah. Mabilis naman na mangtukso kasi si tandang punpunyapo kay Ama Kulo. Hay, pupunta ako doon sa garden mamaya. Maghahanda muna ako ng mamerienda natin. O sige, Pipita. Kung malaman ni Kulas yan, mas mabilis pa sa 4:00 nandito na. Ay, ano naman ang sabi ng asawa mo, Daria? Baka totoong ibenta niya ang bahay at lupa. Naniniwala ba kayo na may bibili sa halagang yun? Nag-uutakan lang ang mag-ama, inay. Aba, bakit? Inay na naman, Daria. Mami ka mo, para feeling rich. Yan ang sabi nila. Oo nga po, mami. Gusto ba ni Emiliano na matalo siya? At sinasabi na mas marami siyang nainom na tubig. Huwag kayong maingay, ina. Mami, palapit na si Emiliano. Hayaan mo. Ay, Turang. Hipon at alimango ang gusto kong ulam ngayon, ah. At mag-adobo ka nga ng manok. Mel, honey, marami ka pa bang pera? Yung ibinigay kong pera sa'yo, ubos na ba? Oo nga pala. Talagang hindi ko mauutakan ng matandang ito. Pero paano? Alam ko na ang gagawin ko. Ano na naman kaya ang sasabihin ng Surayda na ito sa akin? Naiinis na ako. Hello? O ano, hindi mo naman pinadala ang larawan ng isinabit mong karatula na house in lot for sale. Hindi ko pa ginawa, ate, dahil ang sabi ng papa mo ay walang makakabili ng ganoong presyo na 50 million pesos na house and lot. Alam ko na tinatakot lang ako ni Papang. May tatanong ako, talaga bang wala na kayong pera? Meron pa.
Kaya lang, kukunti na dahil malaki ang binayaran ko sa kuryente at pumupunta ng hotel. Nag-iisa lang? Iniiwan ka ba diyan sa bahay? Dalawa kami. Ayaw naman niyang iwan ako dahil mahal na mahal ako ng papa mo. Hinuhuli ako ng babae na to. May hinala ba siya sa akin? Ay, ang tagal kong hindi nakatikim ng hipon at alimango. Ay, parang namiss ko na ng todo. Ay, nakaw, daig ko pang naglilihin nito. Ay, napakasarap nito. Ay, nakaw. Ay, talagang ikaw, iho. Palabiro. Mabuntis pa ba ang nagmimenopause na? Ay, dalian mo namang magbalat ng hipon. Mami, tulungan mo na nga. Matigas ba yung ngipin mo, Miliano? Ako pang sinabi mo, nakaw. Nakaw, angkatin naman nito. Ay, nakaw. Ano yung mga tumubo sa braso mo? Ay, umatake na naman ang allergic ko. Nako, hindi ko pa naubos ang pagkain ko. Dalhin niyo ako sa ospital. Ay. Hindi ko pa gusto mamatay. Ayaw ko Ay, ba? oo nga pala. Allergic ka sa hipon. Ay, hindi mo pa natikman ang tinuka. Isugod niyo na ako sa pinakamahal na ospital. Private room. Kahit 1 buwan na ako sa ospital. Ay. Kahit naka-aircon. Total, nandyan naman si Zoraida na magbabayad. Dali! Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.